So hello mga ka-electrical, no. So ito yung bagong setup na dine-develop ko ng MPPT na maliit, no. So alam niyo na yung tatak niyan, no. So pwede ito sa 200 watts hanggang 450 watts na solar panel, single, walang problema, no. Pwede ring series yung mga 100 watts, 160 watts, no, 120 watts pwede. So yan, no. Meron ako nilagay na device, no, yung tinatawag na battery charger din yan, no? Pero pwede rin siyang application as voltage o high voltage, no, disconnect pwede. So ito yung low voltage disconnect. So ito naman yung high voltage disconnect, kung saan ito yung voltage charger na ginawa kong high voltage disconnect. So magdi-disconnect to pag umabot ng 14.4, titigil yung charging niya. Then para di maapektuhan yung inverter ko, no? Kasi yung inverter kapag nag-higher than 14.5, so nagde-detect yan ng high voltage, kaya mamamatay yung inverter. So ngayon ito yung dinidevelop ko nga na ma-restrict niya yung pag-high voltage, okay? So pangmasa pa rin to, no? So kaya ang ginawa ko dito, yung inverter ko ay maliit lang, okay? So kayo na magpapalit kung gusto niyo yung lakihan ng inverter, no? Or pwede rin i-customize kung gusto niyo papalitan ko na kagad ng inverter, okay? So yan nga yung setup ko na dinidevelop, no. So di ko pa to pwede i-release sa FB natin dahil nga magkakaroon ng conflict, no. So ito muna yung setup na ginawa ko. Yan. So MPPT yung maliit. So alamin ko yung tatak, nalimutan ko yung tatak nito. So pero in order ko to sa TikTok shop ko rin, meron diyan, nakikita niyo. Ayan. So same pa rin yan. Ito yung breaker ng solar panel, positive to negative. Breaker ng battery, yun, pumunta rito sa battery dito, no? So from SCC to battery dito sa high voltage disconnect, then pumunta naman dito sa mga supply niya para sa inverter, no, and then sa battery, okay. So dini-disconnect ng high voltage disconnect yung solar panel para hindi mag-charge yung battery, no. So ino-open na yan. So same pa rin, nandun pa rin yung LVD natin, yung low voltage disconnect. So dini-disconnect niya naman yung inverter. So abang-abang lang tayo, no. So titingnan natin kung talagang maganda ba. So nakalagay dyan is dalawang 160 watts ko, then isasalang ko itong 200 watts ko, no, kapag may time tayo, no. So ang kapartner nito 200 watts solar panel, no. Meron din akong link niyan, pero tingnan pa natin, no. Kasi yung 200 watts na solar panel hindi pwede sa pangmasa natin. Then maraming mga kababayan natin merong existing na setup na wala nang controller. Meron silang 200 watts, marami, no. Maraming tatanong sa akin kung pwede sa 200 watts, 300 watts, no. So ito na yung sagot doon, no. Okay. Then hindi to pwede sa 550 watts na isa, no. So pwede lang to hanggang 450 watts. Ayan. So yun ang range niya, no. Pero siyempre mas maliit doon, pwede rin lalo. So yan, MPPT maliit, inverter na maliit, then low voltage disconnect, high voltage disconnect, then breaker tatlo. So yung inverter ko pasunod lang to, no. So yung bibilin mo talaga yan, ito, ayan. So anytime pwede mo palitan yung inverter, yan. Dito ka lang magko-connect na. So salamat sa pagtitiwala ulit mga ka-electrical. God bless.